The Griffin 101. Mm-mm. So, Yung put down. ano kami, we're here in, nasan tayo? Terminal 4, Changi. Level 4, kay Chami. Tapos, ayun. Yeah. We're really heading home na. Unfortunately, yes. And then, this boy is having a tantrums. Tantlong sinasense na. At tanggap naman yan na nagtatantrums. Mm. Kasi, ba't ka nagtatantrums? What's causing your tantrums? What it's like to live here. Yeah. All the small things that make sense that na could have been great kung meron saan tayo nakatira, pero Grabe. Alam niyo ba yung ginawa namin sa pag-get ng what do you call this, daddy? Boarding pass. We just scan yeah, tell them. yung parang itinerary. Tapos after scanning that, i-scan din yung passport. Siyempre, parang pag-scan ng itinerary, di ba malalaman nila kung sino yung mga nandun kasama. So, una, papakita nila kung sino yung kailangan nilang ipascan. Parang ako. So, nilagay nila yung, bigyan lumabas din yung name ko, I need to scan my passport. Tapos, sumunod siya. So, in-scan naman niya yung passport niya. Tapos, biglang, yan na, printing. Easy. Easy as that. Tapos, sobrang bilis. Like, 1 pa yung flight namin. Pero, pumilan na kami. Pero, walang tao. Walang tao. Tapos, so, kuha namin kagad. Self-printed. Tapos, You would think walang nalipad. pero ang dami actually. Ang Marami dami. kami. Actually, ang dami namin. Dami namin. It's just ganun kabilis yung processing ng boarding pass. Marami, syempre, yung mga may dala ng May mga malalaking nakapila. Oo, nakapila. Pero kapag hand carry ka, and personal bag lang, kaputik. Diretso ka na. Diretso ka naman. So, yun yung ano namin. Experience namin. Tapos yun nga, yung ini-scan lang yung sa SG, no? Grabe yun. Imagine, arrival ka ng SG, so you would think, ay, putik SG, fine city, ganyan. Like, Ang bilis. but thanks to their thinking ahead approach of having robots for devices to take care of the verification whether you're good to pass through the arrival area sa ICA nila. Sobrang luwag. I mean, mukha siyang sobrang luwag kasi sobrang efficient ng proseso. Napadali ng technology tsaka ng tamang process itself. I mean, siguro kaya napabilis din kasi yung verification process bumilis. Kasi yung filtering out, for example, if doon sa bago ako makalogin or makapag-register, kailangan yung mga documents mo, ganyan-ganyan. So, once na parang hindi ka kagad nakapag-comply doon or wala ka ng mga yun, it means na hindi ka qualified. For instance, may Korean nationals doon, group sila 65 people. For some reason wala silang yung Singapore arrival card, which is the very first thing that they will check through their yung gates robots. I mean, syempre may tao pa rin to further assist, diba? Pero nakabantay na lang as in. Siya, kasi to assist kung may patanga-tanga ka, pero well taken care of ng robots yung 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 scanner. pag-admit ng mga padating. So nakakatawa kasi we watch a lot of videos na parang may mga nagsasabi na parang
hindi mo naman kailangan yung arrival card kasi hindi naman hinanap, kesyo ganyan-ganyan. No, hindi siya dahil hindi siya hinanap. It's because, pagpunta mo pa lang doon sa parang scanner, It's the very first thing you will find. i-scan yung doon ka sa arrival card, ilalagay mo din yung passport details mo. So once na, pagdating mo, yun yung una mo makakaharap. Ang laki ng announcement nila doon, or parang placard na, please, if you didn't submit the ganyan arrival cards, scan this and download the app, parang gano'n. So, may ganong announcement. So, pag punta namin doon, yun nga yung sinabi niya, Koreans. Parang ang bilis ng iba, pero sila tumagal. Tapos, scan sila ng scan. Tapos, ako na yung next kasi kinabahan ako kasi first time ko lang. Pagtingin ko, is may notif sila na parang they don't have the arrival card. So, they're not allowed, technically, they're not allowed to arrive. Parang ganun siya. Kasi there would be no starting point for Singaporean government to know kung talagang qualified or you're good to go inside their country. Oo. So, Mukha lang kasi siyang mabilis yung process kasi sobrang efficient. everything is pre-processed online. So, yes, di ba before arrival, before you arrive dun sa gates, ideally dapat meron pa ng registration ng mga kung ano-ano. Singapore arrival card. So you don't have to show a hard copy of the arrival card or even the email confirmation of the arrival card. Instead, ang kailangan lang nila is your actual passport, your identification. Thus, the machine will do all the guesswork na, okay, itong taong to, let's see kung may na-register siya. Ganun. Oo. And kung meron naman talaga, mag-verify na system yan. Kasi, syempre, kung ano yung, dapat tama din, syempre, yung details mo. Kasi nga, pag once na, pag dumaan ka na doon, ang i-scan mo lang is yung passport mo. So, pag na-scan nila yung passport mo, ito yung number ng passport mo, name mo sa passport. So, makikita nila, kung hindi siya tumugma, hindi niya madedetect na parang aswan ka. Ikaw yun, yung nag-register. So, yun. E di, nung pag-scan sa amin, syempre tama naman yung, namin, umopen siya. Tapos pag-open, sa next na na yun ay photo. Parang picture mo, smile ka, tapos thumbprint. Meron din doon, thumbprint. Tapos pagka-thumbprint mo, ka na, o-open ulit yung parang terminal scan, yung parang daanan. Yeah. Tapos, diretso ka na. Tapos nandun lang, nakaabang lang yung mga parang immigration officer, nakabantay lang doon. So, yun. Same goes dito, pagbalik. Yung process kasi natin, wala namang mali doon, pero May more mga efficient. may efficient pa yun. Tapos may mga key points pa na hindi pa ini-innovate. I mean, ayaw din kasi. Further, ewan ko kung sinadya o bahala na kayo mag-speculate, diba? Pero, yun yung thing dun eh. If things are automated with the Proper system. plus yung tamang integration ng human touch. Kasi syempre, hindi naman natin kailangan tanggalin lahat ng manpower ng tao. Otherwise, people would die or whatever, diba? Pero, ayun, kung may tamang harmony between human touch and technology, you would have something like this. So, talagang maganda experience for it. Kahit para sa aming mga first timers. Pero, ayun. Sobrang maayos siya. Tapos yung may credit card din naman kami at debit. So, lahat yun. Siyempre, binayaran ko yung credit card para may laman. Tapos may debit. Para in case na pag hindi tinanggap yung credit card, no? Aba, dito kasi ang kumbaga scans, tap na lang ng card.
So, yun, credit card yung ginamit namin, gumana. Tapos, dapat kasi pag sa, like, bus, MRT, LRT, and even bus, di sila nagka-cash. Card na talaga. So, wala na kaming registration, ganyan-ganyan. Basta credit card, itap mo, tutunog na yun automatic. Basta Visa. Yung debit namin, kahit debit card siya, kahit Visa siya, hindi siya kumana. We don't know. Tinopak ata. As long as yung payment gateway ay ino-honor nung kung saan ka man pupunta. So, good. Dito, ina-accept. So, at saka yung type of card is a card. Dapat Basically, Visa. Mastercard, pure Visa. credit kasi merong may mga Visa and Mastercard na Hindi ina-accept ang Visa. They still act as debit ultimately. Oo. Pero dapat credit card, diba? Kasi may credit debit eh. Parang credit debit, credit card diba? na may limit. Alam niyo na yun, yung limit na yun hanggang doon ka lang or whatever around those numbers. Yung ganong kind of credit card. Not the other. Siyempre dapat may laman ha. Dapat So hindi na kami nag-register. Pero you could buy the parang EasyLink card. They call it EasyLink card. Technically, kahit hindi ka magdala ng kahit hindi ka magdala ng debit. Kahit credit card lang talaga, buhay na buhay ka dun. Okay, di ba yung if you're an Apple Pay. Yung Apple Payer, pwede yun, yung cellphone Google Pay pwede din. Ganun sila. So, nice. Pero kasi kami, medyo oldie kami, tsaka hindi naman ginagamit sa Philippines, so credit card yung ginamit namin. Kabado pa nga kami kasi siya nahuli sa... Tinanggap siya kasi yung card niya na credit card, okay. Yung akin kasi, ang una namin ginawa, nilamnan nga namin yung debit. Kasi we thought na yung debit okay lang kasi yung payment gateway kasi is Visa din. May nakalagay naman na Visa logo dun sa terminal ng MRT, ganyan. Ang funny nun. Sabi na, tataka, ba't hindi mo do not honor, paano to? Tatalo na lang ako dito. It depends. So, ayun, turns out nung nag-drop kami brainstorm, tas ang kailangan talaga ay credit. Much better credit. Ano din yun? In-explain din kasi may nakachikan kami na tinderang Filipino sa 7-Eleven. Narinig kasi nag-uusap kami, tapos sabi niya, bigas na sabi, ano sa inyo? Ganun din ako nga pala, by the way, side note, yung mga Pinoy doon, pag narinig kayo nag-uusap from afar, ang talas ng pandinig ng mga Pinoy na nakakasensitive sila. Tagal na, parang ganun. Pagka nag-approach na sila, pag in-approach mo na sila, or malapit ka sa kanila, tapos sila yung clerk doon, or in charge doon sa store na yun, i-accommodate ka agad nila. Siyempre, Filipino language. So, Tagalogin ka na, tapos, ayun. Yun na yun. Nilibre pa nga kami ng eco bag. Nilibre kami na eco. Magkano din yung eco bag? Parang $3? Parang gano'n. So, makamurahan kasi mga bilihin ko. sabi niya, bigay ko na sa inyo to para ninyo nahawakan. Or parang hindi na plastic. So, naka-eco bag kami. Naka-eco bag ng 7-Eleven. So, yun. Tapos, chinika nga namin na, mag-credit card po dito, no? Sabi nila, yung iba kasing terminal luma na, yung parang yung version ng terminal. Yung PayWave ayaw. Oo. So yung ibang hindi siya updated nga. So yung iba hindi gumagana. Pero most of the time naman sa kanila dito ay updated na karamihan. So we didn't have a hard time paying lahat. Pero dinan namin lahat sa credit. Atome at yung Landers card ang ginamit namin. Tapos, we just withdraw like 300, no? Kasi 200 plus nagdagdag pa tayo ng 100. Hindi, 50 lang yung... 250 lang pala.
Oh, Buhay ka 250 na. SGD. 2 tao. Hindi, kasi puro credit card natin. pero yun, 250 SGD. Sa Hindi, hawker may- lang yun. Hawker, ano, yung Hindi parang... kasi kami, yung pagkain. mga binibili kasi namin na credit card, bukod sa transportation, obviously. Pagkain. Ano yun, mga food yun na ngayon lang, nabalong-balong kami, ngayon lang kami nakakita ng gano'n. Nala sa Pilipinas nito, try natin. Ano eh. to, ano to? So, granted na na hindi nyo binili yung mga ganong extra na binili namin. Doon sa Ay. minimal fees ng card na ginagamit nyo sa transpo para makaikot, plus tickets cost, binili nyo siguro, ganyan, sa online or whatnot. Plus siguro 200 to 300 SGD sa pandalawang tao. Sapat na yun. Kung matipid kayo, pero kasi kami, alam mo yun, mga ignot, so parang, Ano kayo? ano kami, Offer parang, kayo lagi kumain. oo, try natin to, try Saka natin to. i-try nyo din yung Ganyan. maraming version ng kaya ng mga hawker. Iba-iba din. Kahit yun at yun yung component. Diba? Tinapay, The way they cook it, it's filling. different. oo. Tapos, kape, itlog. Oo. Iba-iba sila ng gawa eh. Oo, totoo. And, Explore na natin yung duck namin. May 11. okay, sige. Nilalam mo ako. Hindi na, bye-bye na.